Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan dito sa ating channel, ang Fitful Horizon Trails. Sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang matinding pagkakahati ng mga tao dahil sa politika. Maraming nag-aangking sumusunod kay Hesukristo, ang nag-aktibong nakikisangkot sa mga kampanya, sumusuporta sa mga kandidato, o kaya naman ay tahasang tumatakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sumusulpot ang isang napakahalagang katanungan. Dapat bang makialam sa politika ang mga tagasunod ni Hesukristo? Upang malaman ang katotohanan, hindi natin ibabate ang ating paninindigan sa opinyon ng tao o sa takbo ng lipunan. Sa halip, bubuksan natin ang banal na kasulatan upang tingnan ang mismong halimbawa at mga aral na iniwan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga unang alagad. Sa tanong, nakialam ba si Hesus sa politika? Para malaman ang sagot, tingnan natin ang ministeryo ni Hesus habang siya ay narito pa sa lupa. Nakialam ba siya sa politika? Malinaw at direktang sagot ng Biblia, hindi. Una, hindi kailanman naghangad si Hesus ng kapangyarihan sa politika. Tandaan natin ang nangyari noong tinukso siya ni Satanas. Basahin natin ang Mateo 4, verse 8 hanggang 10. Ang sabi, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinapakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kaluwalhatian ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin ng kahit isang bisis. Sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Nang ialok kay Jesus ang kapangyarihan sa lahat ng kaharian sa mundo, tahasan niya itong tinanggihan. Ganon din noong gustuhin siyang gawing hari ng mga tao dahil sa kanyang karunungan, ayon sa Juan 6 verse 15. Muli siyang umalis na nag-iisa palayo sa kanila. Ayaw niya masangkot sa sistema ng sanlibutan. Pangalawa, walang pinanigan si Jesus sa mga controversial na issue. Halimbawa, nung tanongin siya kung dapat bang magbayad ang buwis sa Roma, ay basahin natin ang sagot sa Marcos 12 verse 15 hanggang 17. Sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako sinusubok? Dalhan niyo ako ng isang denaryo. At nagdala sila ng isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan nito? Sinabi nila sa kanya, kay Caesar. Kaya sinabi ni Jesus, ibayad ninyo kay Caesar ang mga bagay na kay Caesar, pero sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Napakalinaw ng simulain. Iginagalang at binabayaran ng mga Kristiyano ang buwis at batas ng gobyerno kay Caesar. Ngunit naglalagay sila ng malinaw na hangganan. Ang buong debosyon at pagsamba ay para lang sa Diyos. At panghuli, ang focus ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos, hindi ang mga epektibong gobyerno ng tao. Ayon sa Daniel 2:44, ang nakalangit na kaharian ng Diyos ang nag-iisang pamahalaan na dudurog at wawakasan sa lahat ng kaharian ito at mananatili magpakailanman. Sa ikalawang tanong, nakialam ba ang unang siglong mga Kristiyano? Pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, nakialam ba sa politika ang mga unang alagad? Hindi rin po. Namuhay sila ayon sa turo ni Jesus na sila ay hindi bahagi ng sanlibutan. Imbis na makisali sa mga eleksyon,
Tinupad nila ang pangunahing utos ni Jesus na nakatala sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ang humayo at gumawa ng mga alagad at mga aral ng kaharian ng Diyos. Gayunpaman, nangangahulugan ba ito na sinuway o binangga nila ang gobyerno? Hindi po. Ginagalang nila ang mga sekular na otoridad at nagbabayad ng buwis ayon sa payo ni Apostol Pablo sa Roma 13:1. Sumusunod sila sa batas, subalit kapag nag-uutos ang tao ng labag sa kautusan ng Diyos, naninindigan sila tulad ng sinabi ng mga apostol sa Gawa 5:29. Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Pinatunayan din ng kasaysayan tulad ng sinusulat sa aklat na Caesar and Christ Newell Duran na para sa mga unang Kristiyano, ang kanilang reliyon ay hiwalay at mas mataas kaysa politikal na lipunan. Ang kanilang pinakamataas na katapatan ay kay Kristo at hindi kay Caesar. Mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin ang araling ito. Sa ating panahon ngayon, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay mahigpit ding sumusunod sa halimbawang ito. Bakit tayo nanatiling neutral sa politika? Dahil batid nating panandalian lamang ang mga solusyon ng mundong ito. Ang tunay na katarungan at kapayapaan ay tanging sa pamamahala lamang ng kaharian ng Diyos nagmumula. Dahil nais nating mananatiling buo at walang bahid ang ating katapatan sa Diyos, kung tayo ay kakampi sa isang partido o politiko, nawawalan tayo ng kalayaang maging patas at magsalita ng espiritual na katotohanan para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang paninindigan. Kaya naman bilang mga tapat na mamamayan, ginagalang natin ang mga nasa gobyerno, sinusunod ang mga batas, at ginagampanan ang ating mga responsibilidad sa lipunan. Subalit ang ating buong lakas at panahon ay itinuon natin sa pagpapahayag ng mabuting balita, ang nag-iisang pag-asa ng sangkatauhan. Mga kapatid, kaibigan, nawa ay naging malinaw sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung bakit ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nakikialam sa politika. Ang politika ng sanlibutan ito ay lumilikha ng pagkakabagay-bahagi, ngunit ang pag-ibig sa kaharian ng Diyos ang nag-iisang nagbubuklod sa atin sa tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong lahat.